latag tayo o kaya magpipintura tayo. So kakatapos lang po ng masilya natin. Sabi ko nga, yan po yung ready mix. Lilihain natin yan, number 100. Tapos pra-primeran natin ng Acrytex primer. Oil base pala o kaya naman yung mga acrylic. So meron din kasi automotive, meron din mga lacquer type so hindi po pwede yon. Kapag lacquer, pag acrylic, pag oil base. Yung sa may wall natin, usually ginagamit natin dyan ay mga water base, mga kamasta, no? And then pagka sa ceiling naman, kapag gumamit ka ng plywood, oil base ang gagamitin mo. Kapag ka naman ang gamit po ay gypsum board o kaya naman cement board, ay water base po yun. Ayan, so sa ngayon magtitimpla muna tayo ng kulay. So ang base color natin dito ay yung kulay ng tile cladding natin na yan. Tayo nga po bukas na dito sa pwesto. So araw ng Biyernes, mga kamasta, no? At syempre, so sa mga hinahanap ninyo sa inyong mga tahanan, punta na po kayo dito, mga kamasta, no? At gusto ko i-flex sa inyo yung mga brand na meron sa atin tungkol sa hinges natin. May B1, B2, B3 tayo. Kionan po ito, mga kamasta, no? So napakagandang uri. So available po yan dito sa pwesto natin. SPC flooring, ayan, 280 pesos per piece po yan. So napakagandang pang flooring nito kasi PVC na po siya. Tapos meron tayong hollow board. So sa mga gumagamit ng pang forma, so hollow board napakaganda. And then ito yung mga PVC board natin, standard. So meron tayong 6mm, 8mm, 12mm, 15mm, tsaka 18mm. So available po yan. And then syempre yung ating laminated na PVC board. So andyan yung mga samples natin. Meron na rin tayo yung hydraulic o kaya yung soft close na drawer guide. Ayan. Puro soft close po lahat, pati ito. Kionan na rin po ito. So yan po yung mga price. And then syempre yung ating floor drain stainless po lang 304, mga kamasta, no? So meron tayong 20 cm, 30 cm, tapos 40 cm na. So available po yan. Tapos para sa mga range hood natin, so available po lahat yan. Syempre steel, naka 50% off pa rin tayo sa mga power tools. Okay? So sa ngayon punta muna tayo sa site. At punta lamang po kayo dito, mga kamusta, sa mga pangailangan. Ayan, punta tayo sa Wakal para sa finalization, mga kamusta, ng kulay natin. Wakal project tayo. Ayan, so pinalitan ko yung kulay, no? At para bumagay na. So sa ngayon, ayan, at prepare ko to, na sinabi ko nga sa tropa, unahin muna nila to sa harapan, at nang makita niya na yung pagbabago at na matimpla na tayo ng kulay. So dito gamit namin yung mga pintura na to, no? So ito yung mga lagi yung tinatanong, minsan nagagalit na rin kayo hindi daw natin nare-replyan. Pasensya na ho kayo, talaga hindi ho natin nare-replyan isa-isa po yan. Latag tayo o kaya magpipintura tayo. So kakatapos lang po ng masilya natin. Sabi ko nga, yan po yung ready mix. Ang gamit namin dyan, masonry putty, na hindi po siya yung kumbaga hinahaluan ng kung ano. Actually mayroon kami nahalo na talagang naangkop naman para sa kanya, no? So masonry putty, pagkatapos namin yan, syempre lilihain natin yan, number 100. Tapos pra-primeran natin ng Acrytex primer. Good for outdoor. Ito hindi po nagpupulbos, 100% po yan. Maliban na lamang po kung may nasilihan to at saka pininturahan ng maalikabok, yun pa yung isang dahilan kung bakit nagpupulbos yung ibang mga pintura. Tama nga naman yung sinabi ninyo na mali yung proseso, mali rin yung materyales. So dalawang konsepto po yan. Yun din naman po yung masasabi ko talaga, no? So sa ngayon, ayan, primer muna kami, and then mamaya magkukulay na kami kasi ito, ayan, timpla ko ng kulay para dito, pero hindi natin bubuuin yan na kumbaga pati dito. Ayan, so sa ngayon magtitimpla muna tayo ng kulay. So ang base color natin dito ay yung kulay ng tile cladding natin na yan.
So more on red tayo o kaya naman brown. So ngayon sa pagtimpla ng kulay kasi meron tayong tinatawag din ng mga family colors, no? Kagaya nga nung sinabi ko, pagka sa gitara sana, family chords, ganun din naman sa kulay. So hindi ka po pwede magtimpla nang wala ka namang basehan. So sa amin kasi kami na yung nagtitimpla. Minsan may nabibili na rin kasi na nantatimpla na, pero kailangan mo i-adjust kasi base pa rin yan sa kung ano yung gusto at saka kailangan na ilalagay sa bahay. So sa mga nagtatanong mga kamasta, ano nga ba yung mga pintura na ginagamit natin sa pagtitimpla, no? So water base, ibig sabihin pag water base po yan, yan po yung hinahaluan ng tubig na po pwedeng kagaya yan, lilinisan ng tubig. So yung mga pangkulay na yan mga kamasta, kailangan importanteng alamin natin, hindi yung pagka bumili ka, baka mamaya oil base pala o kaya naman yung mga acrylic. So meron din kasi automotive, meron din mga lacquer type, ano, so hindi po pwede yon. Kapag ka lacquer, pag acrylic, pag oil base, pag water base din po. Ngayon meron kasi yung pinaka term natin pagka ganito ay latex color. Pag tinatawag nating latex color, ayan o, may naka-indicate dyan, latex na tinatakpan lang, no? Latex color, ayan o, ayan, may latex color. Pag latex color, indication yan na pwede mong gamitin sa water base o kaya mga pintura na ginagamit natin usually sa mga walls natin. Kasi yung mga water base na yan, depende kung paggagamitan mo yung sa may wall natin. Wall, usually ginagamit natin dyan ay mga water base mga kamasta, no? And then pagka sa ceiling naman, kapag ka gumamit ka ng plywood, oil base ang gagamitin mo. Kapag ka naman ang gamit po ay gypsum board o kaya naman cement board, ay water base po yun. So importanteng malaman po natin yon, kasi usually sa loob ng bahay o kaya sa labas ng bahay, meron tayong mga kulay o kaya mga materyales na ginagamit dyan. So dapat alam po natin yon, hindi po yung halo-halo, hindi po yung naglagay ka na latan. So sayang yung pintura, alam nyo naman yung costing o kay price ng mga pintura na ginagamit natin. So dito, yung ginamit ko kanina pang halo ng mga pintura natin ay meron tayo kasi nabibili na mga latex color. Ito malalakas yung kulay na ito o kaya naman mabisa, mabilis na lang ho siyang makapagkulay. Kagaya na ito, nakapagtimpla tayo ng ganito, mga ganitong kulay. Pati yung metal ash, meron na rin tayo dito kung sakali, mga gray. So yun mga yun mga kamasa, meron kasi mga halo na kunwari ito, meron tayong latex color, ang tawag dito ay Tolodin red, meron tayong Venetian red. So depende na lang ho yan, kung medyo light yung pagkalagay ng red nya ay gumamit ka ng Tolodin red. Ngayon pag yellow naman, meron tayong Hansa yellow, ganon. Pag ito, gusto niyo mas matapang kasi ito pinapalabas niya yung talagang yellow talaga, ay yung Rosena, no? So Rosena po yan. So latex color din po siya. Ito usually ginagamit namin sa kahit anong kulay po ito. Yung sinasabi nila na purong puti ay nilalagyan din namin ng kaunting black na kung saan lamp black po. So yan po yung mga kulay na ginagamit namin. So etong mga latex color na to ay usually ginagamit talaga natin. Kaya pag nagsasubmit kayo ng quotation, dapat meron kayong pangtimpla ng kulay. Pero dapat yan, pag nagtitimpla ka, meron kang basihan at meron kang kumbaga pinaka kulay na kinukuha, no? So hindi po pwede na kapag ka nagtimpla ka, ayun na yung kulay. Kasi minsan pagka nagtitimpla ka ng kulay, nagbabago po yan, lalo na kapag ka natutuyuan. Kaya nga po dapat chine-check mo yan. Magtitimpla ka, patuyuin mo konti, tapos malalaman mo na kung ano yung kulay. Kasi nga, ang water base, nagbabago ang kulay po niyan. Hindi po yung, kung ano yung nakikita mo dun sa may tinitimpla mo, ayun na po yung kulay niya talaga. So dapat yan, marunong kang mag-adjust, marunong kang magtimpla. So napag-aaralan naman po yan. Kasi pagka sabihin na natin na pag-aaralan, nalalaman din naman po natin kung ano yung adjustment na pwede natin gawin. So malaking bagay po yan, malaking aspeto pagka ikaw ay isang contractor, ikaw ay pintor, na marunong ka rin sa pagtitimpla ng mga kulay, no? So dapat din marunong ka rin sa choice ng kulay, lalo na kapag ka sinasabi ng client natin ikaw nang bahala sa kulay na ito, ganyan kasi napaka-importante mga kamasta na meron kang basihan. Kasi sabi ko nga kanina, kagaya ng isang gitara, dapat marunong ka rin sa mga chords. Ganon din naman pag pintor ka, dapat marunong ka rin sa mga kulay. So maraming aspeto, pero napag-aaralan po yan. Malaking bagay po yun mga kamusta. So sa ngayon, eto na, nagkukulay na kami. Kasi ang base color natin dito ay eto, more on brown at saka red. So ngayon, hindi po pwedeng mawala po yung kulay na yan. So dapat yan, pag nagkukulay tayo,
hindi naman siya yung ganitong lahat kulay. Ngayon, gumamit ka, ito yung pinaka dark, gumamit ka naman na mas lighten na kulay para dun sa kukumbine natin ng mga kulay kagaya na ito. Ayan o. So ito, kung nakikita mo para siyang gray, pero lumalabas dyan na pagka brown at saka pagka red. So yan yung mga kailangan nating tingnan. So ngayon, ito kung may ma-adjustment pa kami, ay mag-a-adjust kami. Kasi yan, first coat pa lang ho siya. Pwede pa kami mag-adjust dyan kasi mag-retouch pa ho kami dyan. Pag nag-first coat kasi, dyan natin ginagawa yung retouching. Ngayon, makikita natin ngayon kung nakulayan ng buo, kung may mga adjustment pa tayong gagawin. So, malaking aspeto, sabi ko nga, yung pagtitimpla ng kulay natin. Kasi ito, based sa may 3D animation natin, o kaya 3D natin, mga kumusta, ay meron kaming kulay na mga ginamit. Pero sabi ko nga, pagka ganito yung paligid mo, ayan, napakaganda, no? Pero papatayin nyo yung kulay na kung saan pinaka-light na kulay. Kasi true and true eh. Kita mo ka agad yung ulap, ganyan. So ngayon, nabubulag ka dun sa may mga kulay na yan. So dapat yan, pagka nagtitingnan mo yung isang bahay, dapat meron kang kulay na nakikita na. Hindi yung kulay ng ulap, kulay ng paligid mo yung nakikita, kundi yung kulay ng bahay. Kasi tingnan mo, nag-iisang bahay to sa isang area, itayo lamang siya sa gitna ng kabukiran na nakikita mo napaka-aliwalas, napakaganda. So dapat yan, alam mo kung paano siya i-ayusin, no? So malaking bagay po yun. Okay, so abangan nyo mga kumusta, no? Yung ating proyekto dito sa Wakal. At ayan. So tapos na naman ng isang araw mga kumusta, at maraming salamat sa inyong panonood. Ingat po kayong lahat. Bye.